Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisno kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, everybody. Ben Paipon po sa ating Your Honor Priest sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to the program Your Honor Priest. Alas 8 hanggang alas 10 every night, Mondays through Fridays. Yan po ang programa ho natin dito po sa Broad Streamcast Communicators. At dito po sa programa ho natin, pagtutulungan po natin i-dissect, himayin at ugatin ang mga issues
na nakikita ho natin nangyayari po sa ating lipunan every day of our lives. So, maganda ito, pagkakataon ito na papagtulungan ho natin na maihanap ng solusyon ano ang anumang problema na dumarating po sa ating buhay. O, lalong-lalo na po ngayon, mga kabayan po, matindi po itong susuungin ho natin problema. Oil price increases because of the war that Russia started in Ukraine or with Ukraine. Matindi po ito at hindi pa po nakikita kung matatapos na o hindi pa. Oh, mukhang aabutin pa po ng matagal na panahon sapagkat hindi po makapasok-pasok ang bansang Russia sa Ukraine. Oh, bagamat sinasabi po ng mga reports na paligiran na po ng Russia ang Ukraine. Kumbaga sa ating mga teleserye dito o mga pelikula ho na, "Sumuko na kamo! Napapaliputan na ho kayo." Nabubulol tuloy si Tato ng Taiwan. Napapaligiran na po namin kayo. Ayan, yan ang sinasabi ng mga Ruso ho sa ano. Pero alam po ninyo, nakakaawa ho doon. Million-million na po ang mga nagsisilikas mula sa Ukraine. Yan naman po ay talagang expected, especially among the families, yung mga nanay at mga anak. Pero yung mga husbands, nagpaiwan po sa Ukraine sapagkat lalaban po sila sa mga Ruso. Yan ang nangyayari po ngayon. And alam po ba ninyo, meron pang convoy ang mga Ruso 40 miles long. Isipin nyo ninyo yan, 40 miles long. Kung tutuusin natin, sa haba po ng convoy, isipin na lamang po ninyo, ilang tangke ho ng mga Ruso ang nakahilera dyan. Bilangin din po ninyo mga tao, mga sundalo na nasa loob po ng tangke ho. Mga tangke ho ito, mga sasakyang pandigma po ng Russia. Sila po ay stalled. Ibig sabihin, hindi po makagalaw. Hindi po makagalaw at hindi po makapasok-pasok sa Kapitolyo ng Ukraine, yung tinatawag na Kiev. Hindi po sila makapasok-pasok. At ito mga kababayan, siguro tadhana na po itong nagtatakda ho nito para sa mga Ruso. Ang malagim na balita ho dito, aabutin po sila ng super lamig na panahon. Below 20, negative 20 degrees centigrade. Mga kababayan, magtakinunin yun kung kayo ang malagay sa ganong sitwasyon, baka kayo hindi na po makalakad. At yan po ang nakaamba na sasapitin po ng mga sundalo at mga namamahala dito sa 40-mile convoy ng mga Russian soldiers papasok po dito sa Kiev. Ito yung Kapitolyo ng Ukraine. Okay? So that is the latest pero napapaligiran na ang Kapitolyo ng Ukraine. Pero alam po ninyo talaga mga kababayan, hindi po malaman ng mga Ruso, kaya hindi po sila makapasok-pasok kagad. Hindi po nila malaman. Halimbawa, nakapasok na sila sa Kapitolyo. Makakalabas pa kaya sila? Yan ang kinatatakutan nila sapagkat hindi po estratehiya po ng Ukraine. Hindi po sila hahadlangan kaagad. Hindi po nila hahadlangan yung pagpasok po ng mga Russians. Papapasukin po nila ang mga ito sa Kapitolyo. Pagkatapos na makapasok, hindi na po makalabas. Bakit? Gwardyado sila ng mga Ukrainians. Patay kang batang yan. Talaga naman, may kanya-kanyang estratehiyo po sa digmaan. Kanya, ang sabi po ng mga experts po, mukhang natatakot po ang Russia na pumasok ka agad-agad kasi baka hindi po sila makalabas. Halimbawa, masakop po nila yung isang syudad. Sasakupin uli yung pangalawa, pangatlo.
Pagka nasakop mo ang isang lungsod ho, mga kabayan, pagka nasakop mo na, siyempre mag-iwan ka ng mga sundalo para ma-maintain mo yung presence ng mga Russian soldiers dyan. Kung kakaunti lang, baka ma-overrun ka rin po ng mga kalaban mo. So you will have to put enough soldiers there. Pagdating mo na nandun ka na sa Kapitolyo, baka manipis na po yung mga sundalo mo. Kanya hindi malaman po ng Russia ho ngayon kung may sasapat pang mga sundalo na kailangan mailagay ho sa Ukraine para mabantayan ho nila ang kabuuan ng Ukraine. Ito ang problema ng Russia ho ngayon. Lalo na ho ngayon, mga kababayan. Sanctions everywhere. From the Americans to the Europeans. Nako ho, mga kababayan. Ang ekonomiya po ng Russia po ay stalled na rin. Marami ng bawal marami ng mga negosyante ang umalis sa Russia. Ayaw na magnegosyo po sa Russia. This will bear toll sa ekonomiya po ng Russia. Bagamat sinasabi po ng Russia, hindi po namin inaalintana yan. Kayang-kaya namin yan. In the end, mga kababayan, ito po ang magdudulot ng pinsala sa bansang Russia. Lalong-lalo na napigil ang importation po ng langis. Nako, Panginoon ko po. Ito po ang malaking negosyo ng mga Russians po. Gas and oil. Anyway, yan po ang Ukraine and the Russians po. Masakit lamang mo dito, marami ng mga victims of the war. Children especially. Libo na rin po ang mga namamatay dito. At yung mga lumilikas, talagang in the millions na po. Salamat po tayo sapagkat neighboring countries in Europe, open po ang kanilang mga bansa para tanggapin ang mga Ukraine. Good evening, sabi ni Ma'am Mercy Ong. Good evening po, Kuya Ben, Paipon, and Miss Universe, Pamlin. Stay safe po and God bless. At ingat po palagi. Huwag po masyado seryoso sa mga tinatalakay po ninyo. Hindi naman po ako seryoso. Ang totoo niyan, tumatawa ko. Mercy, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-aalala. At titimbangin ho natin ito. Titimbangin ho natin ito. Ang totoo niyan, gusto kong umiwas muna sa mga political issues po. Medyo nararamdaman ko umiinit na talaga. Mainit na po ang political issues po ngayon. Nakakalabas na rin po ako at nag-iikot-ikot na rin po at nakikiramdam sa mga panipaligid. Kinakausap na po natin ang iba po natin mga kaibigan sa Himpapawid, mga tagapagkinig natin, nagkakausap na po kami. And I really feel na meron pong friction, meron pong meron pong alam na na sumisirit sa mga panahon na ito. At pagka hindi po tayo nag-iingat-ingat, talaga naman pong matindi po ang politika dito sa ating bansa. Pakiusap ko pa lamang, magkakaibaban po ang ating mga pananaw. Okay? Uulitin ko magkakaibaban po ang ating mga pananaw. Hindi tayo nag-aaway. Huwag tayo mag-aaway. Hindi po yan ang mga Pilipino. Huwag tayo mag-aaway. Merong tulay na nag-iintay po sa atin. Doon tayo pumunta. Baka sakaling nandoon yung daan tungo sa pagkakaisa at pagkakasundo. Doon tayo, mga kababayan. In the end, we are all Filipinos. We are working on the same goal. Hindi nga lamang po magkapareho ang ating mga pamamaraan, pero pareho din po ang pupuntaan natin. Di hanapin natin kung ano po ang makabubuti para sa ating lahat. At dito po tayo. Okay? Yan po ang layunin ng ating Your Honor, please. Approve. Areglado. Pero sa ngayon medyo iwas-iwas po na ako sa political issues po. Wag muna tayo sa mga political issues. Tignan natin
Katulad po nito ngayon, ang problema po natin, di ba? Presyo ng gas. Ang solusyon na nakikita po ng mga, okay lamang ho na panggitin ho natin ang politics. Kasi hindi natin maiwasan yan eh. Politiko ho natin, yung mga politiko ho natin ngayon, ito po yung ating tatanungin, ano bang ginagawa ho ninyo? Di ba? So, presyo ng gasolina ang problema ho natin. Solusyon na nakikita ng iba po nating mga kababayan, oil deregulation law, amend the oil deregulation law, and tanggalin po yung excise tax oil products. Di ba yan ang recommendation ng marami sa ating mga lawmakers, yung mga people from the academy and mga economists ho natin. Ang problema nga lamang ho dito mga kababayan, ang problema ho natin, yung mga economic managers ho natin. Hindi ko alam kung sino-sino na nga mga ito eh. Pero meron tayong mga economic managers galing po sa NEDA. National Economic and Development Authority daw po. Ayaw ho nila na magpatawag ang ating Pangulong Duterte ng special session para amyendahan po ang tinatawag na oil deregulation law. Nung malaman ko po yan, ang tanong ko simple lamang po ang tanong ko dito. Kung ayaw pong magpatawag ng Pangulong Duterte because our economic managers na po ay hindi po sumasang-ayon dito. Can the executive department, ito isipin po ninyo mabuti ito mga kababayan. Can the executive department under the train law, ito po yung anong pangalan na to? Nagbigay ng kapangyarihan para magkaroon tayo ng excise tax sa mga oil products natin. Okay? So under the train law, may kapangyarihan po ba ang executive department? Na suspindihin muna ang implementasyon ng excise tax. Pwede po bang pigilin muna ng ating pamahalaan through the executive department ang implementasyon ng excise tax? Yan. Pag-aralan nun ninyo ito mga kababayan, pag-usapan, itong issue natin ngayong gabi. Because there is a statement here. Meron pong statement at ito naman po ang ipinapalagay ko nung araw. Bakit kayang mag-impose ng taxes? Bakit hindi po kayang pigilin kung sakasakaling kailangan pigilin? Mamamatay ng tao, bakit hindi kayang pigilin? Anong meron at hindi kayang pigilin? Pero ito ang opinion, statement po coming from the minority floor leader ng Senado. Wala naman pong iba yatang medyo marunong-runong po dyan sa Senado ho ngayon, kundi itong batikang abogado from the minority party, si Senador Frank Drilon. Wala naman pong tumata yung nagsasalita na merong laman. Diyan sa Senado ngayon. Kanya siya po ang most senior ho dito eh. So, pakinggan natin. Sapagkat dating secretary po ng Department of Justice po eh. Itong si Mr. Frank Drilon. Katulad po ni Senadora Laila De Lima. Both of them were secretaries of the Justice Department. So, merong laman ang sinasabi po ni Mr. Frank Drilon. Ito ang sinabi po ni Sir Frank, Mr. Franklin Drilon. Ang sabi po niya when asked, can the DOF, Department of Finance, or the Bureau of Internal Revenue suspend the excise tax on oil? Yun ang tanong eh. Ang sagot, yes. Matunog na YES. Aba pagka ganito ho, yes. Pero tignan muna natin kung anong katwiran ni Frank. Para malaman natin kung saan tayo papasok mamaya.
sa ating mga diskusyon. Okay? Sabi po ni Mr. Drillo, yes, under the train law. Ayun, under the train law. If crude oil reaches $80 per barrel, the operation of the excise tax would be suspended. Ito palang nilalaman ng batas sa excise tax. Merong threshold. Nung ipinata po ang excise tax, tumataas na po. Tumataas na po ang presyo ng gasolina. Pero pagka dumating na po sa 80 pesos, $80 per barrel ang oil sa pandaigdigang merkado, pwede na hong suspindihin ang excise tax sapagkat hindi na po kaya. Yan ang sa train law. Hindi na po kaya ng ating po mga kababayan. In other words, there was a threshold. Okay? So, sabi ni Mr. Drilon, yes, pagka dumating na po sa $80 ang kada barrel ng langis. He also said, the government implements the law. The executive department implements the law. Ito po ang tagapagpatupad ng batas. Okay? Who will blame? Halimbawa ang DOF, Kumilos, BIR, Kumilos, sinuspindi ho nila. Sinuspindi po nila ang implementasyon ng excise tax. Ang tanong ni Frank, sino among the Filipino people, among the critics siguro, whoever, sino ang maglalakas loob na questionin ang suspension ng excise tax samantalang makabubuti ito para sa lahat? O nga naman who will blame DOF or BIR if they suspend the excise tax on fuel products? So wala siyang nakikita na pwedeng magreklamo sa pagkatanggal ng excise tax kung tatanggalin man po ng Executive Department. Alaala po niya sa ating pamahalaan, stop hiding behind the law. Huwag kayo magtago sa batas. Wag. Do not use the law to hide your fears. Kailangan gawin ninyo ang dapat. The train law, sabi po ni Mr. Drilon, does not intend to tie the hands of the government and prevent it from responding to shocking increases in oil prices to the detriment of consumers. The train law daw po ay hindi po sa batas para itali ang mga kamay ng ating pamahalaan at walang magawa kung kinakailangan may gagawin. I think this is very important. Dapat malaman po ng ating pamahalaan ang kanyang kakayanan. Dapat alam po nila na kung lumalabis na po ang inihiling po ng batas, hindi na po makakatugon. Hindi na po makakatugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. The people, pataas ang presyo ng gasolina, hindi na abot kaya. Anong gagawin nun natin? Pwede pong pasuspend muna yung excise tax dapat sapagkat ito ay nagdaragdag sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Can you imagine 6 to 10 pesos ang increase? Kung magtaas ulit ng 5 pesos o 3 pesos ang presyo ng gasolina next week, hindi pa po natanggal ang excise tax. Mantakin ninyo mga kababayan. Aabot na po sa 100 piso po. 100 pesos ang bawat litro ng gasolina. Masyado na mataas. Hindi na po kaya. So, kung hindi po magpapatawag ng special session ang Pangulong Duterte, bakit hindi po makita ni Executive Secretary Medialdea ang kapangyarihan po ng Pangulo to suspend the implementation of the excise tax?
Why can their economic managers see that? Bakit po pinipigilan ng mga economic managers ang Pangulong Duterte na gumawa ng tama? Ang kailangan natin ngayon para hindi tayo maano dito sa mataas na presyo ng gasolina. Kailangan tanggalin muna yung excise tax. Can you imagine nga naman, 6 pesos to 10 pesos po ang excise tax po. Nagtaas ng 5 piso kamakailan lamang nung 2 days or 3 days ago. At magtataas na uli itong papasok na linggo mga kababayan. Ito po'y masyado ng malaki. Masyado ng malaki at hindi na po makakayanan ng ating pamahalaan. But nanunungkot po ako sapagkat bakit hindi po nakikita ng ating pamahalaan the urgency of suspending the excise tax? Idagdag pa po natin dito mga kababayan. Wala hong sagot sa kahilingan na taasan po ang minimum wage. Wala po eh. Wala pa pong sagot ang ating pamahalaan na taasan po ang pamasahe sa mga jeepneys natin para kumita naman ang ating mga jeepney drivers. Ala po eh. Magtataas na po ang presyo ng mga prime commodities po, mga kababayan. That will add to the problems of the Filipino people whether you like it or not. Pero pagdating sa sweldo ng mga manggagawa, walang aumento. Sa mga jeepney drivers, walang aumento sa pamasahe. Ano po bang kailangan ng mga manggagawa po, mga kababayan? Incidentally, para matuwa naman po mga kababayan natin, nag-release na raw po ang DBM, Department of the Budget and Management, ng 2.5 billion pesos para sa fuel subsidy ng mga drivers. Kahapon po ito, ginawa ng DBM. Nasasabi lamang po ng DBM, hindi po namin maire-release yan sapagkat walang guidelines. Pero bakit to sila biglang nag-release kahit walang guidelines? Now, I do not know. Ano ba talaga mga kababayan? 2.5 billion pesos plus another 500 million pesos para sa mga magsasaka daw. Okay lamang. Fuel subsidy. Diba? Pero, masakit po dito. Ang reklamo po ng mga drivers, Sir, hindi naman po sa amin napupunta ang ang fuel subsidy. Napupunta lamang po sa aming mga operator. Hindi naman po sila pumapasada Kami ang pumapasada. Kami po ang nangangailangan po ng ayuda sa fuel. Bakit po napunta ang ayuda sa aming mga operator? Now, ito po bang sinasabi po ng Department of the Budget and Management na walang guidelines tungkol dito? But this is a real problem po mga kababayan because truly, sa totoo lamang hindi dapat ang mga operator ang pagbibigyan nito. Bakit hindi po maidiretso ng Department of Transportation through the LTFRB ang ayuda sa mga drivers para walang problema? Don't tell me na yung nasa LTFRB wala hong listahan ng mga drivers. They have a complete list of all the drivers all over the Philippines, mga kababayan. They must have. Lahat yan may lisensya po At lahat yan dapat nakapasok ang listahan po ng mga drivers sa LTFRB sapagkat sila po ang pumapasada sa ating mga lansangan. Now, they don't tell me na wala silang listahan nun. At idinadaan pa po sa kanilang operator. Alam naman po nila, masiba po ang kanilang operator. Kung masiba nga naman ang operator ng mga drivers po, mga kababayan, kawawa ang mga drivers natin. That is what we are trying to say here.
Iba po yung sa mga manggagawa. But also, this is also a problem. Itinadaan po ng DOLE ang pamimigay ng mga ayuda sa mga manggagawa sa kanilang mga employers. We can understand that, ho, mga kababayan, sapagkat talaga naman po sa mga manggagawa, marami po sila eh. Marami po sila eh. Di ba? Kung idadaan natin sa kanilang boss, employer, ang ayuda, okay lamang po yun. Ngayon, kung talagang may magsasalpa madali pong mahuli ho yan eh. Madali pong maisumbong ang mga yan. Pero sa mga jeepney drivers po, mga kababayan, ilan lang naman po yung mga operator ng jeepney. Ilan po ba talaga ang mga jeepneys na mga operators? Di ba? Hindi naman po karamihan yan eh. Oh? Anyway, ito po ang latest ngayon, the Department of Budget and Management. Nag-release na raw po kahapon, Thursday, ng 2.5 billion pesos para sa mga driver po natin. Pero through the operator. Antabayanan na lamang natin kung may mga reklamo po ang mga drivers hindi makarating sa kanila ang kanilang mga ayuda. Oh? Hindi makakarating. Meron pang karagdagan dito mga kababayan, ang pangako daw po ni Secretary Tugan ay gagawin po niyang doble ang ayuda ng mga drivers po ngayon. 2.5 gagawin po niyang 5 billion. In other words, 6,500, 13,000 ho ang tatanggapin po ng bawat driver. Natanggap na po ba ninyo mga kasama po namin mga drivers po ng mga jeepneys? Have you ever received a part of that ayuda already? May natanggap na po ba kayo? Dumadaloy na po ba ang mga ayuda mula sa ating pamahalaan? Kailangan na po ba natin silang palakpakan? Ito ho, palakpakan ho natin. Ang ating pamahalaan kasi meron na raw po. May natanggap na po ba kayo? Ha? Wala naman po yata sumasagot eh. Alright. Sandali lang. Antonio Salaw family. Tony Salaw, Ma'am Jean, magandang gabi po. Si Ma'am Josephine Roquero is watching. Good evening, Ma'am. Magandang gabi po. Good evening po, Sir Ben Paipon and Madam Lynn. Blessed Friday. God bless all BSC family and all viewers. Keep safe always and more power to your honor, please. God bless. God first. Yan. Ma'am Josephine Roquero. Good Friday. Sir Ben Paipon, Miss Universe, Pamlin, and to all BSC families, stay safe and have a blessed weekend ahead. Yan po ang bati ni Ma'am Eve M. Ramos. Yan, magandang gabi po, Ma'am Eve. Coco, Joanie Pinuela is already watching din po siya. Magandang gabi, Coco. Benjamin Alejandro is watching. Padre, may natanggap na ba yung driver ninyo? Balitaan mo nga ako, Padre. Kung talagang sinimulan ng magpamigay ang DOTR, LTFRB ng ayuda para sa mga driver sapagkat ang sabi po ng DBM na i-release na po ang ayuda sa mga drivers. Alex C. Aquino. Good evening, Padre. Jomay Maymar is watching. Josephine Riquero. Alam mo, sir, sinasamantala ng mga negosyante ang gulo sa Russia at Ukraine. Kaya tinataas nila ang lahat ng produkto at mga gasolina at mga M-gasol. Libo na po ang presyo. Sa totoo lamang ho mga kababayan, hindi na natin alam kung sino ang
sisisihin ho natin dito talaga. Hindi natin alam kung sino nagpapakulo, nagpapakana, na magkagulo ang mundo. Pero alam ko ho, ang Russia po talagang may leader nito na parang nasapian ho yata ng demonyo ho, mga kababayan. Pasensya na ho kung meron pong mga kaibigan, kumpare, si Vladimir Putin dito sa atin. Tahasan kong sinasabi, mukhang nasapian ho ito eh. Lusob ng lusob eh. Walang pakundangan ho. Binobomba po ang Ukraine. He is part of the NATO. I mean, he is part of the United Nations. Founder po yan ng United Nations. Labag po sa batas ng United Nations ang lusubin po ang kapwa mo foreign country. Bakit po ang Russia ganun-ganun na lamang po? And come to think of it, matakin nun hospital ho, binubomba po niya. Kung hindi man si Raulo ho ito, mga kababayan, si Vladimir Putin, talagang nasapian po yata ito ng demonyo. Baka naman baka naman, demonyo na talaga. Kasi ang dami pong mga bata ngayon na biktima ng war, ng digmaan na ginawa po ni Putin sa Ukraine. Nakakaawa po yung mga bata. Nakakaawa po ang mga magulang po nila, mga nanay ho ng mga bata. Kasi sila lamang po ang naiwanan na nag-aalaga sa kanilang anak sapagkat yung kanilang tatay ay nandoon nakikipaglaban sumasali po sa mga sundalong Ukrainians para labanan po ito mga Rusong ito. Nakakaawa po ang Ukraine po ngayon. Hindi ko lang maintindihan po kahit bakit hindi pa sumaklolo ang Amerika at ng NATO nakakaawa na po ang Ukraine. Binobomba talaga ng mga Ruso Kaya naman pong sangkain ito ng NATO para matigil na po ang Russia sa kanyang pagluso. Bakit ayaw nilang pigilan ang Russia? Natatakot po ba sa nuclear war? Hindi gagawin ni Putin yan. Kasi all the other countries in Europe have also nuclear power. Pagka nagkagyera ito, nuclear war, meron po bang matitira? Dapat po malaman ni Putin yan. Kaya nga lamang ko, ang problema ko natin dito, may pagkademonyo ito. Kaya natatakot siguro ang mga Amerikano at mga Europeo. Jomai Maymar. Hello po, good evening, Sir Ben. I'm watching po from Pasay City, si Jomar Maymar. Mel Rodelio Militante. Buenas noches, Señor Ben. A la familia BSC. Y también a todos los seguidores de su programa Your Honor, please. Nakukuha ko ng talagang phrasing nito. Good evening, Mel. Lilian Gabriel. A blessed Friday po, Tata Ben, Paipon, and Miss Universe. Stay safe and healthy. More power to Your Honor, please. Hello, Salaw and BSC family. God bless us all. God first. Ito po, pinakamaganda. Share, done po. Sana yung mga iba natin mga kababayan at mga nanonood, nakikinig dito po sa ating programa, like, share, and follow po ninyo ang ating platform. Ito po yung Broad Streamcast Communicators. Hindi bale po yung Your Honor. It can survive po. Yung platform po natin so you can watch and listen to the programs of BSC. Marami po tayong programa from morning till evening. Ang last program po natin, ito programa po natin, Your Honor, please, at 10 o'clock. Pero nagsisimula po ang programming ng Broad Streamcast Communicators kay Brother Marianito. Alas 7 ng umaga. Yan. Tuloy-tuloy po yun. Almost complete na po ang mga programa natin dito sa Broad Streamcast Communicators. Meron na naman pong ibang mga lalagyan pa po natin. We continue na pag-aralan po ang mga bagay nito. Benjamin Alvarado is watching. Good evening. Benjamin Alvarado. Hindi po Alejandro, Ben
Benjamin Alvarado, good evening, sir. Joel Lacandola, good evening po, Sir Ben Paipon. Watching from Pangasinan. Oh, ayan, Pangasinan. De Los Santos Christopher. Kapag gumamit po ng nuclear weapons ang Russia, sigurado po kawawa ang Pilipinas. Bakit? Bakit tayo? Tayo po ba itatamaan dito? Ha? Hindi tayo handa para sa idudulot na lason ng nuclear bombs oras na pasabugin ito ng Russia sa Ukraine. Ang masakit nito, ayan, ang masakit nito, nalaman natin na napakalaki pala ng kabataan ng mga namumuno sa bansa natin. Talagang puro pagpapayaman at korupsyon ang pinaiiral ng mga namumuno sa Pilipinas. Ayun, no? Takot si Christopher de los Santos na magkaroon ng nuclear war. Sa totoo lamang po, mga kababayan, pagka nagkaroon ng nuclear war, billion talaga, immediately, mabubura sa kasaysayan ng mundo. Okay? Millions will immediately become victims of a nuclear conflagration. Hindi pa po natin mabibilang-bilang ang mga tao na mananatiling magkakasakit at mamamatay sa hinaharap dahil po sa radiation. That is the ill effect of a nuclear warfare. That is the reason why hanggat maaari, umiiwas po ang mga matitinong bansa katulad ng Amerika, Europe, etc. Pero itong Russia, nananakot po eh. Hindi ka... Meron po bang nakakakilala sa inyo nito si Vladimir Putin? No? Pakisabi po ninyo, hinahamon ko po siya dito. Ma'am Persia, hindi ako nagagalit. No? Ha? Hindi ako nagbibiro. Kung gusto niya, mag-square kami dito. Ako, Panginoon ko po. Pero nakakapanaso kasi parang siya lamang ho ang kayang dumurog eh. I cannot understand his intentions in life. Bakit ganon na lamang po ang kanyang yung kanyang desisyon na gusto niyong pasabugin po ang isang bayan? Kayang-kaya ho niya. Nakikita po ba ninyo mga footages sa Ukrainian cities po? Totally destroyed. Parang yung nakita ho ba ninyo yung iniwanan po ni Odette dyan sa Siargao, kamakailan po mga kababayan. Ganyan po ang nangyayari po sa ilang bayan-bayan ng Ukraine po ngayon. Bakas po ng kademonyohan ng leader po ng Russia, walang iba kung hindi po si Vladimir Putin. Totoo po ito, pagka gumamit ng nuclear power, nuclear war, ako talagang marami po mamamatay. At patagal bago tayo gumaling, bago tayo makaalpas sa epekto ng nuclear radiation. That is the ill effect of a nuclear conflagration. Dapat unahan ito ng mga NATO countries ito, si Putin na ito. Dapat unahan na po nila. Josephine Roquero, thumbs up po siya. Talagang thumbs up po siya. Wow, si Ma'am Angel Panuda is watching. Magandang gabi po, Ma'am Angel. Are you still continuing with the dancing? Napapanood ko po yung mga posting ninyo sa Facebook po. De Los Santos Christopher, sana po kung sino ang manalo na Pangulo ng Pilipinas, sana palitan lahat ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon. Ang i-hire yung mga
yung mga matitino at baguhan. Alisin lahat ng mga may issue ng corruption. Tama po ito mga kababayan, kanya lang, it will be very difficult indeed. No? Kasi unang-una, dapat po dito, kailangan ang mailuklok po natin ay walang bahid ng korupsyon. Hindi magnanakaw, hindi po sinungaling, hindi po naninira sa kanyang kapwa. Alam po ninyo talagang siraan na ho ngayon eh. Oh? Yung mga medyo nasa baba na ho sa yung labanan dito eh, talagang naninira na ho. Naninira po sa kanilang kapwa kandidato eh. Oh? Naninira ho eh. Si Ma'am Lenny na lamang po ang talagang hindi ko nadinig na naninira sa kanilang kapwa. Sumasangga po. Pero hindi po naninira. Siya po ay nakatutok lamang po sa kanyang goal. No? Natulungan ang mga kababayan po natin, higit sa lahat, yung mga nasa laylayan. And that should be the case. Politics is not dirty. Only politicians make it dirty. Okay? Maganda po ang politika sapagkat bahagi po ng buhay po natin as a democratic country. Without politics, there is no government. Napakaganda po ang politiko, kanya nga lamang politika. Pero kung ang mga politiko na ilalagay ho natin, eswahil, magnanakaw, sinungaling, lahat-lahat na po na hindi tama sa gobyerno ho, mapapariwara po tayo pare-pareho. Kaya Chris, ang kailangan ho natin dito, hanapin yung karapat-dapat na magiging leader. Because from here, dito manggagaling ang pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Approved! Dang Ivana Galon is watching. Dang, magandang gabi po. Deli Castañeda is also watching. Magandang gabi po, Ma'am Deli. Ayan, magandang gabi po. De Los Santos Christopher. Ang pinakamasakit na event, lahat ng pinapatubong na buwis, kinukurakot lang ng mga bataan ng namumuno sa bansa. Karamihan magnanakaw yung mga appointees. Christopher, malapit na. Malapit na po yata mapalitan ng mga yan. Di ba? Nasa sa atin na ho yan, mga kababayan ko. I'm not saying na talagang At importante ho, kailangan tayo mga mamayan, lalong higit ang mga butante po. Magkaroon ho tayo ng matinong pag-iisip. Pag-aralan ho natin ang mga credentials po ng ating mga kumakandidato. Hindi lamang po yung presidente. Mahalaga din po yung mga senador, mga kongresista po natin. Mahalaga po yung kanilang mga credentials. Ano po yung kanilang mga pinagmulan? Ano po ba yung kanilang mga nakalipas na mga panahon? Importante ho ito, mga kababayan. Kung meron tayo nakikita hindi po maganda, wag ho tayong don't take the risk. Don't take the risk. Baka mapasubo na naman po tayo ho. Wag naman po. Ay, nako talaga. Wala po talagang kakwenta-kwenta ang mga pangulo ng Pilipinas. Dahil ultimong sweldo ng mga manggagawa, hirap itaas, kaya hirap na hirap ang mga marami ring manggagawa. Kaya napipilitan maging OFW kaysa, sandali kasi, ayun, kaysa magtiis sa mababang pasahod ng mga sakip na higanteng negosyante. Wala nga po sa plataforma ng mga kumakandidato sa pagkapangulo ng Pinas na itaas ang minimum wage ng mga manggagawa. Mabuti si VP Lenny, trabaho para sa lahat. Nag-aral man o hindi, may natapos man o hindi, may trabaho ka.
may sapat kang sweldo, sapat na benepisyo. Ayan, ayan ang sabi ni Mr. Christopher De Los Santos. Okay? Thank you, Chris. Maraming salamat. Okay? Ayan, marami pa tayong mga, mga comments ko dito. Pero mamaya na ho natin itutuloy. Gusto ko lamang kung balikan ho natin. Ito, napapag-usapan din ho natin. Mga pasahod. Kasi, saan na yan ho, mga kababayan? Alam na po natin, mataas ang presyo ng gasolina. Gusto natin ibaba o isuspend ang excise tax. Makakaluwag tayo ng mga konti kung matatanggal po yung ano. Pero kung tatanggalin natin, anong ipapalit po natin sa collection po natin sa buwis? That's another problem, okay? Then, we go to the domino effect of an oil price hike. Yung talagang sorry prices. Tulad po ngayon, napataas na po talaga ang gasolina ho. Diba? So, nandyan na po yung kailangan itaas din po natin ang pasahe. Diba? Hindi na kaya ng mga drivers po natin. Kailangan itaas din po natin ang mga pasweldo sa mga manggagawa. Kaya nga nandyan yung call for a new minimum wage law. Gagawin pong 750 pesos. Hanggang dyan. Kailangan natin itaas po ang sweldo. Okay? Sino mag-aaral nito? Kanina po kausap po namin ang Department of Trade and Industry. Tinatanong ko namin yung regular na gawain po ng ahensya, bantayan po ang presyo ng mga prime commodities dito sa atin. Hati sila ng Department of Agriculture at saka Department of Trade and Industry. Tama naman po na kanya-kanya sila. Di ba? Kanya nga lang. Meron pong meron dapat po nag-aaral kung ano po ang epekto nito mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Anong epekto nito sa kabuhayan? Anong epekto ito sa mga manggagawa? Anong epekto ito sa mga nasa transport industry? Hindi lamang po yung mga driver po ng mga jeepney so ang concern natin dito paano yung mga truck? Intindi natin ito yung mga naghahakot ng mga kargamento sa mga ports natin. Pagka hindi po sapat ang kanilang sweldo binibigay ng kanilang mga bossing. Problemang malaki ito because sila po ang nagdadala ng ekonomiya po sa mga lalawigan. Yung mga truck. Di ba? Now, dito napapansin natin. Sabi ko, pagka tumaas ang presyo ng mga basic commodities, ano po ba ang pinagbabatayan natin? Meron po ba kayong mga percentages na nadiderive po sa pagtaas po nito ng halimbawa 1%, 2%, 3% sa prices of prime commodities, gaano kalaki po ang epekto sa value ng pera ng manggagawa? Di ba? Meron po bang gano'n? May pag-aral po? Ay sabi po ng DTI, meron po, pero wala po sa amin yan. Nasa NEDA na po yan. Pero ang NEDA po ay nakikipag-usap sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para sa gano'n. Yung mga sweldo ng mga manggagawa na aayon po sa talagang kailangan po ng isang sektor ng ating lipunan. Ay hindi po natin alam po ngayon yan. Tama ho yan. Ito yung sinasabi po ng ating mga political parties na naniniwala po sa kagandahan ng people's participation. Dito po natin sana mapapag-aralan ng kabuuan. Kasi kung halimbawa,
presyo. E di DTI po ang namamahalan yan. O sa wages ho, nandyan po yung dole. O, sa transportasyon, nandyan po yung DOTR. O, pag meeting ho sila ho, coordinated ang efforts ho nila. Wala po silang aaksayang panahon eh. Wala ho silang aaksayang panahon. Ha? Magtatanong-tanungan po ho. Dala-dala ho nila yung kanilang mga materials po for the discussions. Sila mismo, kasi kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang departamento ho, mga kababayan. Pero hindi mo po pwedeng paghihiwa-hiwalayin yan. Ho? At hindi po pwedeng iisa lamang ho ang mag-aaral ho yan. We may have economic managers, pero nakikita ho ninyo mga kababayan, ang kanilang kaisipan ho eh, sa negosyo lamang ho eh. Paano ho yung mga maliliit natin mga manggagawa? Sino magtatanggol ho sa kanila? Take a look at what happened sa minimum wage increases ho, mga kababayan, na hinihingi ng mga manggagawa ho. Meron nga po tayong tripartite wage boards, mga regional wage boards. But sino ho ang namamahala ho dito? Di ba? They are dictated by businessmen. At como businessmen ho, ang kanilang mga on the part of the government, ito ho yung mga ano eh. Ito yung mga tuta ho ng mga negosyante ho. They survive on giveaways ho ng mga negosyante. Kaya, ang loyalty po ng mga government officials ho, nandun ho sa mga negosyante. Hindi po nakaharap po yung mga mga manggagawa ho sa real participatory democracy. Nadidihado ho yung mga maliliit ho. Kanya ngayon pa lamang, dapat lamang ho, nag-iisip-isip na po tayo. Alam po ninyo, kung tutuusin ho, pakinig ho kayo kay Leo de Guzman. Nakikita ho ninyo ang punto ng mga manggagawa. They've been left out for so long, mga kababayan. Wala hong kumakalinga ho sa kanila eh. Puro boses po ng mga negosyante ho ang nadidinig natin. Parang sila na lamang po ang mga sacred cows in our society. Ito naman ho, na mahalaga ang kanilang contribution because they bring in the capital. Pero sino ang gumagawa ho para yung capital ay kumita? Hindi po ba mga manggagawa? Eh bakit ho ang mga manggagawa left out ho? Ang para sa kanila eh, tiga na lang. Ito po ang sinasabi po natin na dapat po siguro pag-aralan din po ng ating pamahalaan na pag-aralan mabuti po ang galaw ho ng buhay dito sa ating bansa from the side of the prices, ano po ang epekto sa mga manggagawa, ano ang epekto nito sa transportasyon, anong epekto nito sa iba't ibang mga serbisyo. May correlation lahat po yan eh. At dapat nagpapalitan ho yung mga government agencies concerned sa mga departments na ito. Share their information with each other. At pare-pareho sila po ang mag-aaral nito. And a collective decision, coordinated decision will come from them. Imprimatur na lamang po ang Pangulong Duterte o whoever is going to be the president. Ito wala ho sa atin. Palagay ko, ito po ang wala po sa atin. At nakikita ko po na malaking kawalan nito. Hindi natin, katulad po niyan, nagtaasan na ho ang mga presyo ng mga bilihin po. Nagtaasan na ho. Hindi na natin mapipigil ho ito. Pero bakit ho? Nakapako pa rin ang minimum wage. Nobody is trying to help the workers cope up with the situation. Paano ho yung mga jeepney drivers ho natin? Hindi po gumagalaw. Piso nga lamang ho ang hinihingi ng mga drivers. Nobody is taking the cudgels for them. Paano po ito mga kababayan?
We should have here a president concerned about the plight of the poor, yung mga nasa laylayan, o kaya yung mga ordinaryong mga mamamayan. Pero we do not have that president now. Hindi ko alam kung saan po siya nandun ho ngayon eh. Pasensya na po ha. Hindi ko alam, hindi ko na nakikita ho kasi hindi naman kumikibo. He cannot even call a special session of Congress po para pag-usapan na talaga itong excise tax. Kahit na sinasabi po natin, kapangyarihan po niya na isuspindi ang excise tax sapagkat sobra-sobra na po sa threshold ang presyo ng gasolina po sa pandaigdigan. Yan po ang barometro ho noon eh, sa train law. Pagka umabot po ng $80 ang isang barrel ho ng langis, pwede nang isuspindi at pag-usapan uli ang excise tax kung kinakailangan. But that is not being done. So, crisis po ito mga kababayan. This is a crisis. But nobody is taking the culture for the Filipino people para makalpas po tayo. Wala pong gumagawa. Wala pong naghahanap ng solusyon. Wala po. Ay, naku talaga. If Ramos, more than a decade na po yata nung last na nagtaas ng minimum wage. Sa totoo lamang if 5 taon na po ang minimum wage. And so many things have happened already. Ang dami na pong nangyaring krisis dito sa ating bansa. But the wage of ordinary workers, yung tinatawag na minimum wage, ay hindi po gumagalaw. How many times na gumalaw po pataas ang presyo ng gasolina? How many times po tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Wala pong nagko-quantify ho niyan eh. Meron pong tinatawag na yung Philippine Statistics Office. Alam po nila kung ano yung below poverty level and so on and so forth. Pero ginagamit po ba ito para iangat ho ang kalagayan ng ating mga maralita, mga manggagawa ho, para makakope up po sila sa kanilang kabuhayan? There is such a thing as a level na ito ay below poverty line, ito average. Ang minimum wage po ng mga manggagawa po ngayon, below poverty line. Ano ang ibig sabihin nito? Pwede po ba ipaliwanag ho ng Pangulong Duterte ho ito? Kaya po niyang ipaliwanag ito, but will he do it? Hindi po. Hindi po niya gagawin. Bakit? Mapapahiya po siya eh. Kasi wala siyang magawa eh. Wala siyang ginagawa po eh. Pa-define ho natin sa mga lawmakers ho natin. Will they define below poverty level? Hindi po nila gagawin yan. Bakit? Mapapahiya din po sila. Bakit? Wala silang ginagawa para tulungan yung mga manggagawa. Pa-define ho ninyo sa mga negosyante. Ay ayaw po nilang i-define yan. Bakit? Mas gusto nilang profit kaysa iyo pag-define. Kita na ho ninyo. Ito ang nangyayari po sa atin. That is why there has to be a change here, my friends. Kawawa na po ang ating mga ordinaryong mga mamamayan. They are at the mercy of this, hindi ko alam kung anong klase mga opisyales o mga negosyante itong namamahala sa ating bansa sa ngayon. Hindi ko na alam talaga mga kababayan. Hindi ko na talaga alam. Norberto Paipon is watching, my brother. Kapatid ko po ito, nandiyan po sa Pabuyan Islands. Incidentally, Pabuyan Islands is now a separate republic. Ineklara ko na po, Republic of the Pabuyan Islands. So yan. Norberto Manong Ampil, magandang gabi po. Ayan, good evening. Nice to see you watching the program right now. Ma'am Angelica Paz, nahuli ka yata, ma'am. Ma'am Angelica, good evening. Magandang gabi po. Monchi Agabao Santos is watching.
How is our, anong pangalan nun? Yung prayer meeting natin, prayer. Good evening. Dali Vidal. Magandang gabi, sir, Tata Ben, and to Madam Lynn, at sa lahat po ng mga viewers. So, ayan. Ma'am Dali Vidal, kumusta si Jam? Ha? Bibong bata ho yun. Oh? Si Ma'am Ferdy. Ma'am Ferdy. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. Angelica Paz, happy Friday and weekend po to all, especially sa inyo sa BSC, Sir Ben Paipon. Oh, nako, meron na naman nalaglag. Oh, check up ko na. Aray. Oh, ma'am. Oh, may nalaglag. Mga dito sa ulo. 50 stock. Pinabahan ako dito sa medyo paan ng tenga. Ma'am Angelica, thank you very much. 50 stars from Ma'am Angelica Paz. Okay? Ayan. May mga hearings po kasi dapat ang mga stakeholders. Lahat ng apektadong players of a proposed policy ay andoon. Yan ang sinasabi ho natin dito, Ma'am Angelica. May tabulation of concerns po yan. At ini-evaluate ang weight ng bawat concern. Dapat win-win situation, ideally speaking. But that is what we are trying to say here, Ma'am Angelica. Tulungan mo kami dito talaga. Oh, itong sinasabi ko, kailangan pag-aaralan talaga ito of the different government agencies because interrelated ho ang trabaho ng mga ito. Oh, every agency assigned, no? Halimbawa, DOL. Ang gagawa yan eh. DTI, consumers. Oh? Sino pa? Health, kalusugan. Lahat yan sa pag-ikot po ng kinakailangan para sa tao, dapat pinag-aaralan ng bawat isa sa kanila. At dahil po medyo maselan ang pag-aaral na ito, there has to be a coordinative effort po from among all government agencies concerned para isaan po, kumbaga sa collective decision ang mangyayari po dito. Tama po si Ma'am Angelica dito. Tama po ito siya. May mga hearings po. Kailangan pinag-aaralan talaga kasi may relasyon ang bawat agency ang bawat concern sa buhay ng tao. Hindi po pwedeng paghihiwalay niyan. Sasabihin mo, hindi, kami sa taga-DTI. Hindi, kami taga-DOL. Wala kami pakialam sa presyo ng bilihin. Hindi po. Everything that we need is interrelated. Interactive ka tayo sa isa't isa, di ba? Sabi nga po yung kasabihan, no man is an island. Di ba gano'n? So, kailangan dito, pagka pinag-aralan, sama-sama natin pag-aralan. The government agencies concerned must put their heads together. Together po. Sabay-sabay po nilang pag-aralan nito. Magkakaroon po ng hearing. Magkakaroon po ng talakayan. Hindi po lamang ito. Kailangan kung kinakailangan ang NEDA presiding officer, let it be. Let it be. But all the government agencies concerned should be attendant to this or attendees mag-a-attend sa ganitong pagpupulong para pagdating ng panahon, insana lamang pong desisyon. At sabi nga ni Ma'am Angelica, win-win situation ang mangyayari dito. Kasi pinag-aralan ang pangangailangan may lumalabis po sa pangangailangan. Di bawasan ang ibigay mo sa isa na talagang kinakapos. Ganun lang naman po yun eh. But I think nobody's doing this, Ma'am Angelica. Ano bang nangyayari? Sana mga government officials natin will wake up and really work hard. Mag-coordinate po sa isa't isa sana.
Kasi hindi ko mo taga-DOL ka, DOL ka lang. Hindi ko mo taga-DTI ka, DTI ka lang. No? Even law enforcement agencies cannot exist on their own. They have to interact with other government agencies. Happy Friday and weekend to all, especially sa inyo sa BSC Sir Ben, Your Honor, and Ma'am Lynn, Miss Universe. God bless and be safe always. Thank you very much. Thank you so much, Ma'am Angelica. Joey Ortiz. Watching na po si Sir Joey Ortiz. Your Honor, please. Ben Paipod, sabi ni Joey Ortiz. Dali Vidal, yes po, Tata Ben. Most of our businesses here in Philippines owned by Chinese na di sumusunod sa labor code. Ultimo sa taxes, di naman po sila nagbabayad ng tama. This is a reality po, mga kababayan. Ito po ang totoo na nangyayari. Kaya kung magrereklamo po ang ating pamahalaan, wala na tayong pera. Bakit hindi nyo singilin yung mga pogo? Hindi nyo masingil yung mga in-check na nagsasamantala sa kaban ng ating bayan sa pamamagitan po ng di pagbabayad ng tamang buwis. So many of them are tax evaders, my friends. Bakit ho? Kasi nakakayanan ho nilang maglagay po sa mga Pilipino government officials. That is their style ho. Nakalulungkot ho, mga kababayan. Sapagkat meron tayong mga kapwa Pilipino na naitalaga sa mga katungkulan sa ating pamahalaan who would sell their souls, their very souls. Alam na nilang nagsasamantala na itong Chekwa na ito, mga kababayan. Pinapanginoon pa rin. Kahayupan talaga ang ganitong pag-uugali mga kababayan. And it should not be tolerated. It should not be tolerated. With due respect sa mga Chinese na nagnenegosyo dito na tumataniba po sa mga mga panuntunan po ng ating pamahalaan. Pero marami sa mga in-check na negosyante ang nagsasamantala. Take a look at the family operations dito, mga kababayan. Abangan ninyo kung ano mangyayari sa Malampaya Jesus Christ, at the time when we need oil, when we need gas, it is now in the hands of the Chinese community. Chinese na mga kababayan, ang namamahala sa Malampaya Ano mangyayari po sa atin dito? We are under the domination of the Chinese people already, Chinese government. Chinese ang may-ari, ang kapitalista dito sa Malampaya Kay Dennis hindi naman po niya pera yan Pera ng gobyerno ng mga inchik Communist Party of China. Nakalulungkot mga kababayan. The Philippines is sold already. I don't know. Mukhang nabenta na ang bansang Pilipinas. That is why we need to recover what we are losing now. We have to recover. And fast, mga kababayan. Sapagkat malapit na tayo baka maunahan pa po ng Russia ang Ukraine o maunahan pa ng China ang Pilipinas na makuha kaysa yung makuha ng Russia ang Ukraine. Tama po itong sinasabi po ni Ma'am Dali Vidal. Ma'am Dali, you are right, Yes po, Tata Ben. Most of our businesses here in the Philippines are owned by Chinese na di sumusunod sa labor code. Hindi po sila sumusunod talaga
minimum sa taxes, ho. Di naman po sila nagbabayad ng tama. Anybody who dares to contradict this, oh, from the government, meron po bang maglakas ng loob na i-contradict ito? Sinabi po ni Ma'am Dali Vidal, grabe na talaga. Angelica Paz, tama po Sir Ben. Sa interagency policy making, may mga trade-offs din na nangyayari. May mga nasa sacrifice na benefits. Tama po. Scientific approach po yung ganyang decision making. Lahat ng considerations po, lahat ng considerations nilalatag. Yan po ang gusto natin. Sa sitwasyon natin, parang laging madalian ang mga desisyon. Kaya hindi minsan nababalanse ang pagbibigay ng konsiderasyon sa iba. Jesus Christ, you said it right, Ang ganda ng sinabi po ni Ma'am Angelica, ito po yung gusto nating sabihin po, mga kababayan. Ito po ang gusto nating ipaliwanag sana sa bawat mamamayan. Kasi ito po ang nangyayari. Ang gobyerno natin, masabi lang may solusyon na kami. Ayun na ho, kahit hindi tama. Basta't may solusyon. Pero hindi naman po talaga solusyon. Kasi hindi po pinag-uusapan ho. Hindi po pinagbimitingan talaga ho eh. Wala ho yung malalimang pag-aaral ho. Yung pagbabalanse ng mga pangangailangan ng bawat mamamayan. According to their needs, hindi po according to their wants. Ito po ang natutuwa po ako dito sa ating programa po sapagkat we have very intelligent people, listeners and viewers who contribute so much sa ikagagaling po ng ating programa. Ma'am Angelica and the rest of the group, Christopher, maraming salamat. Joseph, Josephine, Kokok, maraming salamat po sa inyo. You make us proud as Filipinos. You make us proud as Filipinos. Maliit lamang po siguro itong naibabahagi ho natin sa ating bansa, sa ating gobyerno sa ngayon. Pero darating pong panahon, marirealize po ng ating pamahalaan. After all, we are right. Tama po ang tao bayan. Okay? Tuloy po natin ang ating munting mga gawain. Makatulong po tayo sa ating sambayan ng Pilipinas. Mel, watching po si Mel. Ma'am Josephine Roquero is also watching. Kuya Ben, sabi ni Joey Ortiz, sa panahon ngayon, mayaman lalo yumayaman. Mahirap lalo naghihirap. Bakit po ganyan? Pero pinakamalalang sitwasyon po ngayon na katotohanan. Basta't government official ka, mayaman ka. Bakit na nagkaganon? Samantalang yung mga nagtratrabaho sa gobyerno, mahirap pa po sa daga. Pero yung kanilang mga amo po, dapat ma-lifestyle check ang mga iri. Dapat ma-lifestyle check po sila. Grabe talaga ito. Pero ang ombudsman naman, ayaw mag-imbestiga. Talaga ito. Kinakailangan ang masusing pag-aaral tungkol sa hinihinging dagdag sweldo ng manggagawa, lalo na sa nararanasan natin ngayong giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Anong ibig mong sabihin, Ben? Huwag natin muna ibigay yung minimum wage na hinihingi ng mga manggagawa. Pag-aaralan pa rin natin. I don't think so. The threshold has been reached na overpass na natin. Sobra-sobra na po ang pagtataas ng mga bilihin, lalong-lalo na sa langis. Wages of workers are way below poverty line. Transport fares are way below, mga kababayan. ₱1 lamang ang hinihingi ng mga
mga drivers po natin, hindi pa po natin may bigay. Samantalang, tumaas na po ng 10 piso at one time ang presyo ng gasolina, hindi pa po natin may bigay 1 piso lamang. What the heck is going on? Ano po ba? Anong ibig sabihin nito? Ha? Pero, katulad po ng sinasabi ni Ma'am Angelica, I go with it. Gusto ko po yung malawakang pag-aaral ho nito. Pero mabilis. Kailangan collective. Hindi po yung kanya-kanya ho sila na, nagpapagalingan ho. Ay, bauna ako. Nagbigay na po ako ng umento sa akin mga manggagawa, kapiranggot ka lang. It's not the way to do it. Transport fare, bakit piso nga lang ang ibibigay mo? Yung piso na yan po ay matagal nang hinihingi ng mga transport nasa transport industry. Hindi pa na ibibigay. Noon pa yan. Hindi pa tumataas na malaki ang gasolina. Ngayon, mas malaki na po ang hinihingi nila. Hindi lalong mahirapan mo tayo. Mahirapan po ng gobyerno. Anong gagawin? Ito ang sinasabi po namin. Ngayon pa naman po sana, sinasabi ng Ma'am Angelica na merong pong pagpupulong na dapat pong gawin. Dapat merong pagpupulong na dapat isagawa ng mga government agencies concerned. Kasi ang problema po natin, hindi po hiwa-hiwalay. Interrelated po ang problema ng bansa. Papasweldo, papasa pamasahe, papasa mga gamot, papasa prime commodities. Interrelated po ang problema o nagpapalamiso. Interrelated every aspect may connection sa isa't isa. And therefore, kailangan buong gobyerno ang nag-aaral ko dito. Di ba? Kailangan yan. So, yung atin lamang po dito huwag naman po sanang ikasasama ng loob ng mga opisyalis natin. Hindi po tayo nagmamarunungan. Hindi po tayo nagmamarunungan. Ang amin lamang po dito common sense. Common sense. Hindi po tayo matalino. Ordinary lamang po tayo, average lamang po tayong estudyante ng araw na nagtapos din. Pero patuloy po tayo nag-aaral. At sa awa ng Diyos, nabibigyan tayo ng inspirasyon, nakikita po natin yung totoong pangangailangan. Yung dapat po natin gawin pare-pareho. Pagtutulungan. Nakikita po natin yan na hindi po nangyayari. Ang pinagtutulungan ng mga government officials, paano nakawin po yung pera ng bayan. Yun na lamang taxes na sinasabi po ni Ma'am Dali kanina. Ni Ma'am Joseph. Yung taxes lamang, bakit hindi po nagbabayad ng tama ang mga inchik Mga inchik Bakit hindi po sila nagbabayad ng tama? Kasi pumapayag ang BIR. Pumapayag ng BIR na ganito lang mababayaran mo, sir. Kami nang bahala. Ibigay mo na sa amin yung extra. Ganun ang BIR po Okay. Ang Bureau of Customs, hindi pa po ganun. Sino po bang nag-smuggling dito sa atin, mga kababayan? Hindi po mga check one din. Pagtataka kayo, mga kababayan. This has been going on for decades and decades, mga kababayan. Hindi na tayo natuto. And we are at the mercy of this Chinese businessmen. Nakalulungkot mga kababayan. Sa Bureau of Customs, sino nagpaparating dito na smuggled goods? Nakakahuli po tayo, pero sabi ko nga po nung araw, yung inchik na negosyante magpaparating po dito ng 100 na container vans po
puro smuggle, puro fake. Oh, anong gagawin po nila para kunwari may performance ang Bureau of Customs? Pahuhuli po nila yung isa o dalawang container. Ayun, makikita, media may media coverage. So, dalawang container punong-puno, worth 20 million pesos. So, wow, galing Diba? Pero hindi alam ng taong bayan na ang pinalusot ng mga inchik na ito, 98 container vans na hindi po pinagbayad ng buwis. Yan, ganyan ang kalakaran sa Bureau of Customs. Ganyan din po ang kalakaran dito po sa Bureau of Internal Revenue. Bakit po tayo nagkinakapos po ng pera? Sapagkat hindi po kinokolekta para sa gobyerno natin ang pera Kinokolekta Tignan ninyo yung mga opisyalis prime officials of the Bureau of Customs at yung mga examiners po ng Bureau of Internal Revenue. Kumusta po ang lifestyle nila? Kumusta ang kabuhayan po nila? Ordinaryo po ba? Tignan ninyo ang kanilang mga sasakyan mga kababayan. Gaano karami ang kanilang mga sasakyan? Mga bahay po nila. Corruption in this country is embedded already in the government. Kanya napapanahon na siguro mga kababayan na pumili na po tayo talaga ng tamang leaders po ng ating bansa. Hindi lamang po, sabi ko nga po kanina, hindi lamang po yung presidente natin at vice-president kung hindi, pati sa mga lawmakers po natin. Mamili po tayo, napakahirap po gawin yan, pero sana kung talagang may pagmamahal po tayo sa ating ginang bayan, gawin na po natin ito habang may pagkakataon. Alam po ninyo, yung susunod na salinlahi, ito po yung pinaghahandaan natin. Tayo po ngayon ang nandito sa isang sitwasyon na makakatulong po sa kanila. Kung hindi natin gawin ang ating tungkulin po ngayon, ang susunod na salinlahi ang magsasuffer. Sino po yung mga susunod na salinlahi? Sino po? Mga anak po natin, apo po natin. Di ba? So, meron tayong responsibility, directly responsible to the next generation po, mga kababayan. Next generations belongs to us. Kasi anak po natin, mga apo po natin, ang susunod na henerasyon. Alala ko yung sinasabi po ni Paring Tony Salaw. Tuwirang maglilingkod ngayon at hanggang sa susunod na henerasyon. Alam po niya mga apo natin at mga anak ang susunod na henerasyon. Kung hindi tayo gagawa ng tama ngayon para sa kanila, sila po ang magsasuffer. Angelica Paz and Ma'am Eve Ramos, watching si Ma'am Eve, sabi po ni Ma'am Angelica, sayang po nawala na yung lodi namin ni Sir Tony Salaw sa NEDA, si Secretary Pernia. Ay, nako talaga. Lodi natin yan, Angelica. Backed by scientific. Ay, nako, nawala. Balik ko nga. Diba? Ibaba. Yan. Okay. Si Secretary Pernia, backed by scientific data at empirical evidences of policy decisions at planning tools niya, kaya efektibo. Sayang at umalis sa NEDA. Sana po bumalik. Babalik ko yan. Pagka si Ma'am Lenny na daw po, Ma'am Angelica. Talaga naman. Ayan. Sayang si Mr. Pernia. Tama po si Ma'am Angelica dito. Scientific ang basis po. At yung style ng governance ay naiiba. De Los Santos Christopher, yung pong mga driver ng one at ibang TNBS transport company like Lalamove, TokTok, Grab, E-Fast Break,
hindi po kasama sa mga ayuda na ibinibigay ng gobyerno. Mga freelance driver, riders po ang mga ito. Tanong, bakit hindi po isinama? Hindi ba sila Pilipino? Hindi po ba sila manggagawa din? Parang yung mga tricycle driver po, bakit hindi po isinama sa ayuda? Ang mga tricycle drivers. Bakit iniiwanan po sa pangangalaga ng local government units? Meron po bang kaperahan ang local government units para dito sa mga tricycle drivers natin? We have here a national crisis. It should be the national government that takes care of the Filipino people at this point in time. Hindi po pwedeng walang pera ang national government. Hindi po pwedeng walang pera Hindi po pwedeng ikatwiran ng ating mga tagapamuno ng ating bansa na walang pera ang ating pamahalan. Demonyo sila mga kababayan. Sinasabi walang pera. Umalis kayo dyan. Wala kayong karapatan na mamuno kung sasabihin po ninyo, wala ng pera ang ating pamahalan. Demonyo talaga ang kaisipan ng mga ito. Can you imagine, mga tricycle drivers wala sa ayuda. Ito yung mga sinasabi ni Mr. Christopher de los Santos. Yung mga lalamo, nakasama po ba ito? Hindi. So, sino nag-iisip po kung sino ang bibigyan? Again, you see, mga kababayan, ito produkto ng kawalan ng pag-aaral sama-samang pag-aaral ng mga concerned people of the government. Kung meron sanang ginawang pag-aaral kasama po ang mga concerned agencies of the government, nakikita ito. Nakikita ito. Pero kung walang pag-aaral hindi nakita. Kaya meron pong napapabayaan. Yan ang sinasabi niyo, Ma'am Lenny. Hanggang sa laylayan dapat kasama po sa gobyerno. Ay, naku talaga. Okay? Joey Ortiz, ayan, love. Marami na. Emoji. De Los Santos is watching. Christopher. Kaya let's eat, drink, and be merry, for tomorrow we shall all die. Salbahe ka, Joey boy. Hindi tayo mamamatay, Masamang damo, And Bausa is watching. Estela Balacqua Ventura is watching. Sa tingin ko, taga-Calayan ito. Si Ma'am Estela Balacqua Ventura. Gandang gabi po sa inyo. Mel, kung sakaling maaprubahan ang hinihingi nilang dagdag sahod, sino ang magbibigay ng dagdag sahod? Di ba ang mga may-ari ng kumpanya? Kung sakaling hindi kayang ibigay ng kumpanya ang nasabing dagdag sahod, imbes na malugi ang otomatikong pagsasarayan, sino ang mas apektado at nawalan, di ba, ang mga manggagawa? Tapos makikita mo nasa lansangan sila at nagrarally, sisisihin na naman ang gobyerno. Imbes na walang problema, mas dadagdagan at lumaki pa ang problema. Balanseng pag-aral ang kinakailangan dyan. Hindi pa ba, Mel? Yan ang sinasabi natin. Balansyado, Pero ang nangyayari ngayon, hindi balansyado Nakakalamang ang mga negosyante. Ayaw nila mawalan po ng, siyempre, kita. Gusto nila malaki ang kita nila Kahit naghihirap ang kanilang mga manggagawa. Yung mga negosyante, hindi naman talaga nalulugi yan kung hindi sila magpalugi. Mahirap po mahirap pong negosyante na nagdedeklara nga ng bankruptcy kahit milyon-milyon pang kanyang capitalization. Bakit? Para makaiwas naman po sa responsibilidad.
But that is the way things are going on in the country because tolerated sila eh. Pinapanginoon sila ng mga government officials na tumatanggap po ng lagay sa mga negosyante. Pati mga politiko natin. Ito yung mga kumakandidato ngayon, pansinin ho ninyo. Yung mga malalaking pondo ho ngayon. Tignan ho ninyo, pagdating po ng panahon, sino po ang kanilang papanginoon? Naintindihan ko, Mel, ang concerns mo. Kung maayos po ang kalakaran dito sa Pilipinas at naibibigay po ang tamang sweldo ng mga manggagawa, wala tayong problema eh. Hindi tayo magngangawa at hihingi ng dagdag na sahod kung within the cost of living ng ating mga kababayan ang naibibigay. Hindi po ba tungkulin ng mga nagpapagawa na bayaran ng tama ang kanilang mga manggagawa? Hindi po ba? Sapat po ba yung sabihin nila? Hindi po namin kaya yan. Kaya ito lamang may bibigay. May gobyerno tayo na magtatagda kung ano ang tama. But the government, itong gobyerno natin, hindi po ginagawa ang kanilang tungkulin That is the problem here, my friend. I think this is the problem. Maniwala kayo, yung mga manggagawa natin. Kaya pa ba nila? Itong taas ng gasolina ngayon. Hindi naman po sila humihingi ng langit at lupa po sa kanilang mga amo. Karagdagan lamang po sa kanilang pangangailangan sa araw-araw ang kanilang hinihingi. Hindi po yung kapital ng negosyante. Hindi po Kapiranggot nga lamang Ayaw pang ibigay ng ating pamahalaan kasi ayaw po magluwag yung negosyante. Ganyan po ang nangyayari dito sa atin. Naintindihan ko po na kapag ang mga manggagawa humihirit po ng dagdag sa sweldo, labis-labis sa kanilang mga pangangailangan, labis-labis po sa itinatakda ng ating gobyerno, masama na yun. Pagkatapos magwawelga pa po sila, masama na yun. Pero ang hinihingi po ng mga manggagawa kapiranggot lang po Kayang-kayang ibigay ng ng kanilang mga employers po Hindi naman po sapilitan ito. The minimum wage, hindi naman po sapilitan na ipatutupad lahat sa mga manggagawa na hindi po malaki. Yun na, may kaya lamang po ito. Pero even then, kailangan po sumunod sa batas. Gusto mo magnegosyo Sumunod ka sa batas Pero ang batas ngayon ay may kinikilingan Yan ang masakit dito sa atin. May kinikilingan Kasi yung negosyante, lalo na kung in-check, meron siyang pabor sa mga government officials na nagpapatupad nito. Yan ang masakit na nangyayari po dito sa atin. I hope sana maipaliwanag natin kay Mel itong issue na ito. Hindi po sa hinuhut-hutan natin ang mga employers po. Hindi po Kasi hindi po kalabisan ang hinihingi ng mga manggagawa. Hindi po kalabisan. Minimum nga po minimum wage. Ito yung abot kaya po na ibigay ng mga negosyante na aayon sa itinakda ng ating pamahalaan. Ang nagtatakda dito is the government Kaya dito dapat malaman po ng ating pamahalaan magkaano ba talaga ang minimum na dapat tanggapin ng mga manggagawa. Hindi po ang magdidikta dito yung negosyante kung hindi po ang pamahalaan. Because may mga instrumentalities po ang ating pamahalaan that can decipher what is best for everyone. Balansyado ang pagtrato. Balancing act ang
mukhang hindi po nangyayari. Okay? Nel, okay? Ed Bausa, na-late ako tabi kasi nag-watch po ako ng online grand rally ng Lenny Kiko Tandems sa Bacolod City. Really? Nakakatuwa dahil sobra-sobrang tao ang dumalo. Talaga? Okay? According to Governor Lacson of Bacolod City, approximately 700,000 people attended the People's Rally. Wow! Grabe naman yan, 700,000 people. The whole of Bacolod na ho ito, mga kababayan ko. Hindi ba kasama yung mga Bacolod chicken, padre? Ay, nakakatuwa naman ho. At sana ho, yung tamang kandidato at tamang leader ho ang mailagay po natin sa susunod na eleksyon. Kasi dito po ang yung bang susi po ng pag-unlad ng ating bansa. Things will dramatically change. Malaki pong pagbabago sa tingin ko. Kung si Madam Lenny po ang mananalo, hindi ko po binababa ko ang ibang mga kandidato. Pero sa tingin ko po mga kababayan, blessed po ito si Ma'am Lenny. Naiiba po ang kanyang posture ho ngayon. I think may paspas po siya ng Panginoon. Sa tingin ko lang, nakikita ko po kasi yung sinceridad and honesty of the lady. Nakikita ko po. Pasensya na po sa mga iba po ang kanilang minamanok. Ito po ang nakikita ko, honesty and sincerity from the bottom of my heart. Ito po ang paniwala ko po ngayon. I don't know if this will change. No? Nobody knows. So mga kababayan. But right now, ang nakikita ko po tagapagligtas ko na babae, si Madam Lenny Robredo. Okay? Ed, thank you very much for the news. Maraming salamat. Eve M. Ramos, kaya nga po, meron na naman po sa Valenzuela na nahulian ng 1.10 billion pesos na shabu. As usual, Chekwa po ang involved at may kasabwat na Pinoy. Paano po nakalusot sa BOC na naman yun? I ask the same question as you do, Ma'am Eve. Grabe talaga. Earlier, 20 billion po sa Quezon City. Sabi ko nga po, almost every day po ito eh. Saan nang gagaling po ang supply? Saan nang gagaling po ang supply? Halos araw-araw po may huli. May dagdag na huli pa ngayon mga kabayan. Mga aktivista, hinuhuli din ho. At isinasama na po sa mga durugista. Kawawa ang Pilipinas talaga ho mga kababayan. Pero wala na bang tigil ito? Mr. President, wala na talaga kayong pakialam sa gobyerno natin. Palibasa, paalis na ho kayo. Wala na ho kayong pakialam. Iba na ho nangyayari ho eh. Election po ngayon, may baklas pa ang COMELEC. Meron pang paghuli ho sa mga aktivista ho at isinasangkot pa ho sa kampanya ni Madam Lenny ho. Panginoon ko po, ano ba yun eh? Ay, nako. Illegal drugs ho mga kababayan. Illegal commodities lahat ho nanggagaling po sa China. Ito yung kaibigan matalik ko ng Pangulo Duterte. Xi Jinping. Galing ho sa kanila ito mga dumarating na mga produkto ho dito sa atin. Illegal ho ang pagpasok. Di lalo na ho yung shabu. Yung, wala na ho tayong laboratorio ho dito eh. Wala na hong laboratorio. Pero magtataka po kayo. Kilo-kilo ho.
ang nasasakote ho ng mga I don't know if this is the truth. Kung ito po yung totoo na nahuhulihan po sila. Oh? Pero tignan ho ninyo, ang lakas ng loob, in media po eh. Di ba? Ayan, no? Kuminsan, no, eh. Pero itong mga malalaking balita na ganito nung araw, that occupied the front pages of our mga dyaryo, broadsheet. Pero ngayon, nasa inside page. Hindi ko rin maintindihan ano bang nangyayari talaga dito. Oh? Mercy of yung nag-food panda, di rin nila kasali. Dapat po lahat, walang maliit, walang malaki. Di po ba? O yan. Yan ang tama. Hindi balansyado ho ang pagtrato ho eh. Kaya nga po pinag-uusapan ho natin yung balansyado pagtrato, paghimay, paghimay sa mga issues para pagdating ho ng pag-decision, everybody happy. Hindi katulad ho ngayon. Bakit na itsipera yung tricycle driver? Bakit na itsipera ho yung panda driver? Bakit na yung mga riders ho natin, bakit hindi sila kasali? Hindi po sila Pilipino? Oh? Sunny Boy, si Oro. Good evening po. Ano mo si Gani Oro? Ha? Sunny Boy, good evening. Magandang gabi sa iyo, ha? Kaya let's eat, drink, and be merry for tomorrow we shall die. Christopher replied to Joey. Kuya Joey, kumusta na ang Spear Cyber TV ni Kuya Boy Abay Hilario? Uy, meron silang usapan dalawa, hindi natin alam yan. Junior Dal is watching. Junior Dal, good morning bro and all of your viewers. Mel Rodelio Militante Tatabet. Mula po noong January, itinigil na po namin ang ginagawa naming feeding. No? Nagpapaseminar na po kami. Ngayon, para sa pangkabuhayan ng sa mga maralita mamamayan. Nang sa gayon, kahit nasa bahay o nasa bahay lang sila, ay okay, sandali ha? Seymour. Ayan, o. Ayan, okay. Nasa bahay lang sila, ay kumikita sila. Sabi ko nga sa mga tropa, itigil na natin ang pagbibigay ng isda. Turuan naman natin sila kung paano mangisda. Uy, ang galing mo naman, Mel. Sa ngayon, meron na pong humigit kumulang 50 katao ang nabigyan namin ng sarili nilang hanap buhay. At marami pa ang susunod. Ikaw talaga, mabuhay ka, Mr. Mel Rodelio Militante. You are an exemplary citizen na dapat pong tularan ng ibang mga mamamayan. Ikaw at ang tropa ninyo. Dati-rati daw ho ito sila Mel, mga kababayan, ay nag-feeding program po sila sa mga nagugutom at mga maralita sa Kalamba, sa kanilang bayan. Ngayon, itinigil po niya at ang katwiran po niya, huwag nang bigyan ng isda, turuan ho natin sila mangisda. I think that is the right, that's a very good decision, Mr. Mel. At sana ho makatulong po yung mga ibang kababayan natin, lalong-lalong sa inyong mga lugar, para matulungan po kayo sa inyong mga napakagandang layunin para sa ating mga mamamayan. This should be replicated in other parts of the country. Para sa ganun ay marami po ang makikinabang. Ayan. Los Unidos Juventeños is watching. Magandang gabi po, Ma'am Sir. Los Unidos Juventeños. Christopher de los Santos. Dumami na sa labi ni Tatay Digong. Kaya Tatay Ben, punta ako sa kanya para humingi ng pangbayad ng kuryente at panggasolina. Kasi sabi niya, kapag wala kayong pangbayad, punta kayo sa akin, bibigyan ko kayo. Ayun ako talaga. Bibigyan ko kayo, sabi niya. Sabi, tama, try ko nga. Try mo nga. Pagka
nagtagumpay ka, pre, susunod ako sa iyo. I will follow. Tingnan nun natin kung talagang tinutupad doon ni Mr. Digong ang kanyang mga sinasabi. Hmm? Ay, nako talaga. Pero, mga kababayan, bago tayo magwakas dito sa ating Your Honor, please, for today, for tonight, and for this week. Kasi ang pagdiniig natin po would be next Monday na po. Diba? So, bago ako magwakas, gusto ko po sana humingin ng aklolo po sa inyo. Marami pong mga mahihirap sa mga kababayan po natin. At patuloy po silang maghihikahos. In our own little ways. Higapin lamang po. Maging maluwag po sana tayo kahit paano sa ating pagsaklolo po sa mga ito. I do not know how you will, paano nyo magkikilatis po yung mga dapat po ninyong tulungan. Pero I leave that to your discretion. Kayo po ang higit na makakaalam kung sino po ang uunahin po ninyong tulungan. Lalo-lalo na kung meron na po kayong kakayanan na tumulong, please, huwag na po natin pagkain. Ngayon po na hindi pa po nakakagalaw ang ating pamahala, nasakluluhan po yung mga marami. Okay? So many of them at dumarami pa po ito. Let us do our share. Sabi po ng ating Panginoon, tulungan mo yung mga maliliit natin. Bayan, sapagkat nandun po ako sa iyo. Okay? So, hanggang Lunes po tayo mga kababayan sa inyong lahat na nag-participate, nag-stars po. Thank you very much. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng stars po nila. Thank you very much po. At yung mga nag-participate po sa ating programa, maraming salamat. May pasabi po si Ma'am Lilian, baka hindi po mag-programa po bukas because ang ganda po ng boses niya ngayon. Ang ganda talaga ng boses niya. Wala po kayong madidinig. Ma'am Lilian, ano bang ginawa mo sa boses mo? Baka hindi po rin makakanta yan sa linggo. Pero let us give her a rest, magpahinga ka, Lilian, at recover your voice. Nag-concert po for 3 days, consecutive days. Nag-celebrate po ng kanyang birthday. Natapos po ng kanyang birthday, ayun, ang ganda ng boses ko niya. Nagbabad pa sa tubig, ayun na po talaga. Magaling, ano? Pero wala na tayong oras po. Magpapaalam na po si Tata Ben Paipon. Get well soon po, Ma'am Lilian, sabi ni Ma'am Eve M. Ramos. Tata Ben, meron po pong laboratorio, meron po crime lab. Doon po ini-impact yung mga nahuhuli na lang shabu. Ang tanong, di po kaya nagagalaw nyo? Di po kaya nare-recycle yun? Sensya na dumi kasi utak ko. Alam mo, Mel, ganyan din po ang iniisip ko. Ito mga nangyayari ngayon sa atin talaga, dapat hindi nangyayari. Kasi kasamaan po ito Hindi po ikabubuti ng ating bayan, hindi po ikabubuti ng ating mga kapwa Pilipino ang nangyayari. Kasiraan po natin ito. Kanya, magdasal din po natin sila. Sana matutunan po nila na gumawa ng tama at mabuhay sa katotohanan. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Sabi po ni Junior Dal, have a nice weekend and keep safe to all. Maraming salamat po. Good night, everybody.
Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.